Si Brent. Pau. How to cook spicy kalderetang kambing. Napuno na ng cooking tutorials yung feed ko. Akalain mong nagkakarinderya ako. Todo effort to ha. Nag-SL pa ako para makafocus. Sabi ko nilang sa boss ko, may sore eyes ako. Madaling araw pa lang, nasa palengke na ako para fresh ang makuha ko. Sa tamad ko ba namang sumama sa nanay ko dati sa palengke? Ewan ko na lang, baka masabunutan niya ako pag nakita niya kung anong mga pinaggagawa ko para kay Papa P. Ano namang magagawa ko? Diba? In love ang ate niyo. So ayun nga, sinara ko lang yung kortina ko buong araw. Hindi na kailangang malaman ni Papa P kung anong mga pinaggagawa ko para sa kanya. Lucky lang tayo, sis. 7:00 ko na natapos yung kalderetang kambing. Tinikman ko. Ang anghang! Hindi ko alam kung ganito yung gusto niya, pero bahala na. Ilalagay ko na yung kaldereta sa isang magandang container na nabili ko lang din kanina sa marketplace. Siyempre, dapat. Presentable naman yung ulam na iaalay ko, di ba? Dahil dyan, ang tagal kong makapamili ng damit. Gusto ko rin maging presentable eh. Pero hindi assuming. And mukhang casual lang. Basta, sure, gets niyo itong dilemma ko. Nababaliw na ako. Kaya wag niyo tatanungin kung bakit pajama naisip kong isuot ha. Mukhang ready naman ang lahat. Nakapag-toothbrush na rin ako. And mukhang okay din naman. Konting pabango para hindi masyadong papansin. Oh shit! Hindi ako nakapagpamani-pedi. Pero maayos pa naman sila. Carry na. Mga 5 minutes to 9, sumilip ako sa bintana. Nakasara yung kortina niya. Pero may iniwang note sa tablet. Ready na ang kanin. Whoops! One last look sa salamin. At hinga ng malalim. Kaya mo yan, Sandy. Go! Lalabas na ako ng unit. Sobrang ingat ko sa pagtawid. Matalisod lang ako. Epic fail na lahat ng effort ko today. And if ever, order na lang kami online. Sweet din naman yun. Tapos, makakapag-usap pa kayo habang nag-iintay kay Kuya Ryder. Pero ito na. Papasok na ako ng kondo ni Papa P. As usual, wala si Kuya Guard. Diretso na ako sa hagdanan. Parang kailan lang, binibilang ko yung bawat hakbang ko rito. Takot na takot akong isoli yung susi ni Papa P pa noon. Pero ngayon, may enough confidence na akong harapin siya at magpatikim pa ng isang luto na inaral ko lang kanina sa YouTube I'm proud of you, Sandy. Finally, nasa tapat na ako ng pinto ni Papa P. Unit 301. Kakatok na ako. Okay. Medyo nakailang katok na ako. Pero wala. Parang ang weird. Tapos, ang tahimik sa loob. Wala ka ring masisilip na ilaw. Baka naliligo pa. Miss, sinong hinahanap nyo? Nilabas na ako ng kapitbahay ni Papa P. Naingay na siguro. Ay, sorry po. Bisita po ako ni... Shit! Ba't ba naisip ko na wala mo ng names? Yung lalaki pong nakatira rito. Mag-isa lang po siya. Bali, tall, dark. Yung magandang lalaki? Na madalas mag-jogging sa umaga dati? Oo po, siya nga po. Kilala niyo po siya?
Hindi ko alam kung bakit. Confused ang mukha ni neighbor. Si Brent? Isang taon na siyang patay, Iha. Isang taon na siyang patay, Iha. Isang taon na siyang patay, Iha. Simula noon, wala nang tumira dyan sa unit niya. Mabibitawan ko yung kalderetang bitbit ko.